And lastly, number 3, God was in the proclamation of the time in 1843. Blasphemy na naman sa third commandment, using the name of God in vain. Ito sabi ni Ellen White sa Spiritual Gifts, Volume 1, page 129. The commencement of the chain of truth was given him, and he was led on to search for link after link until he looked with wonder and admiration upon the Word of God. He saw there a perfect chain of truth. So nagsimula si Miller sa Bible lang, King James, tapos yung Concordance, tapos pinagtagpi-tagpi niya yung mga talatang magkakatunog ng salita. Kaya link after link, ang tawag ni Ellen White doon ay perfect chain of truth. Pag sinabing perfect chain of truth, walang mali doon sa chain na yan. At lahat binilang ko, 15 chain of truth yan. 15. Sunod-sunod na magkakaugnay, link. Ang maputol dyan, mali na lahat yon. Yan ang point dyan. So, kung binigyan si William Miller ng perfect chain of truth, itong ngayon yung kasama sa perfect chain of truth. Page 74, early writings. I have seen that 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figure were as he wanted them. Tanong ko, Brother Toto, na sinabi ba ni Ellen White to? Propeta ba sa Audi? Yeah. So, okay. Kasi nakita niya, so vision yan eh. Ano to, categorize, common ba to? Or ano yung isa? Common and sacred. Sacred. So, sacred. Is this a sacred prophecy or a common prophecy? This is sacred. Alam mo kung anong susi na word? Kasi I have seen. I saw. Nakita ko. Vision yan. Ibig sabihin, hindi galing sa kanya. Kiniklaim ni Ellen White, I saw, nakita ko sa pangitain na yung 1843 na chart na ginawa ni William Miller based sa kanyang maling calculation ay tama. At ito'y dinirekta ng kamay ng Panginoon. Dinamay na naman ni Ellen White ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. And that it should not be, hindi dapat palitan. Kaso later on, pinalitan, 1844 naman. That the figure were as he wanted them. So kailan to isinulat, Pastor? Itong early writings na page 74? Early writing, mga 1840s yan. Early 50s, 1840s, 50s. So before or after ng disappointment? After na yan. After. So, ibig sabihin nun, hindi pa niya rin sinasabi na nagkamali si William Miller. Hindi. Kasi ang ginagamit kailangan nilang i-justify kasi. Alam mo kung bakit hindi na sinasabi nagkamali? Kasi babagsak yung religion na tinatayo nilang Seventh-day Adventist. Kung umpisa pa lang, umamin na nagkamali si Ellen White na mali siya at nagpakilala siyang nakakita ng vision at propeta tapos nagkamali 2 beses. Wasak. Walang Seventh-day Adventist ngayon. Mawawala yung authority ni Ellen G. White. Mawawala authority. Umpisa pa lang, wala na. Diba? Divided na sila. But since ayaw na mangyari yon, to avoid that, kailangan lang gumawa ng maraming hocus-pocus, magic. Ang iniisip ko, ano kaya iniisip ng isang Seventh-day Adventist member ngayon kung let's say narinig itong paliwanag natin? Curious akong malaman kasi nga anong isasagot niya? Kasi pwede niya sabihin, hindi ko to alam . So pwede niya sabihin, pag-aralan ko pa to kaya. Kung may nakakaalam naman, maganda rin makarinig na hindi, mali ang paliwanag ninyo. So pwede rin anong tama? Sasabihin niya, ano yan, common, prophecy, hindi yan sacred prophecy. Pwede rin ganon. Pero since sana ang aking panalangin is mayroong mag-comment sana sa mga nakikinig na mga kaibigan natin, na mga Adventist, at magkalinawan. Kasi baka sabihin nila, gumagawa lang tayo ng kwento, hindi naman talaga yan nababasa sa early writings, yan ay ginawa lang ni Pastor Ron na para sabihin at paninira. Pero hindi pwedeng paninira kasi extracted ito. Kaya nalagyan natin ng page Nalagyan natin ng page para sila mismo tumingin. Ang challenge natin ngayon, basahin niyo kaya at balikan niyo kami.
At kung yun din ang Yes. inyong pagkaintindi. Yes. So yun ang challenge natin. Oo. Actually, So, nung direct. Adventist pa ako, debater ako ng Adventist noon. Nabasa ko na to. Opo. Kaya lang, ini-ignore ko kasi I don't know how to refute it. I don't know how to respond to it. Kasi doon pa lang nakita ko may problema si Ellen White dito. Problema. How come? Isa to Nasasabihin sa niya, mga chain, huwag di ba? papalitan yung leg. Isa sa mga chain niya. Isa sa chain. Okay. Sabi nga nung mayroong kasabihan na the strength of a chain is only the as weakest strong link. as its weakest link. Yeah. Wow. So, kung titignan natin, maring 15 yun, isa na to sa mga weak links kasi mapapatid pagka sinabi nilang that sacred prophecy ni Ellen G. White at hindi nagkatotoo, then pagpatid na. Patid na. Wala na. Oh. Wala So na isa sa lang. hindi sana sila dumami. Kaya siguro ako, ang sabi ng Diyos, ang propeta, dapat walang mali. At pagka may kahit mali lang, hindi huwag tatanggapin yung propetang yun as propeta. Eh kasi dala niya ang pangalan ng Panginoon eh. Dala niya ang pangalan ng Panginoon. In vain. In vain. Tapos gagamitin mo in vain. Siguro maganda basahin natin yung warning na yan. No? At doon pa lang makikita niyo na kung totoong propeta at tamang religion ang sinamahan niyo. But the prophet who presumes to speak a word in my name, take note on this. But the prophet who presumes to speak a word in my name, yun ang masakit doon, ginagamit ang pangalan niya. That I have not commanded him to speak. Who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. Ganun kaseryoso ang Panginoon. Isang beses pa lang yan, papatayin na. Kasi, bakit papatayin? Parang hindi na umulit. Parang hindi na umulit at hindi na makadaya. Kaya 21. And if you say in your heart, how may we know the word that the Lord has spoken? Paano naman malalaman kung ito'y talagang salita nyo, ang salita galing sa inyo? 22. When a prophet speaks in the name of the Lord, tulad ni Ellen White, ginagamit niya ang Panginoon sa 1843, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. Hindi sinabi dyan, pag hindi naman nangyari, malamang tinakpan ng kamay ng Panginoon para hindi nyo makita. Okay. Yan ang ginawa ni Ellen White, ginawa ni Ellen. Pero, maliwanag sabi ng Panginoon, pag hindi nangyari, hindi sinalita ng Panginoon yan. The prophet has spoken it presumptuously. You did not afraid of him. Saka nakakita ng gano'n. Pag hindi natupad, tinakpan kasi ng Panginoon. That is nonsense. That is, yan ay alibay na lang. Excuse na lang. Red flag yan, mga kaibigan. Kumbaga tayo, sabi nga, imbestigahan nyo, i-test mo yung spirit, hindi ba? I-test the spirit. Kung galing sa Diyos yan. So, ito yung one of the tests, and it's a warning. Now, if let's say, mahilig kasi ang, hindi ba, ang church ng SDA to warn people about the mark of the beast, the Antichrist. Now, if we were to use that argument, then this is a warning to all, hindi lang Seventh-day Adventist. And kung hindi tayo tutugon dito, I'm talking about the whole Christian church, Christendom. And then it's a warning. And then yung parusa ng Diyos, hindi na natin masasabing hindi namin alam. Kasi ito, warning. So ibabalik ko ngayon sa mga kaibigan natin. Sa Old Testament pa yan. Old Testament pa lang, warning na. So, hindi ba kayo natatakot? Yun ang tanong doon. Hindi ba kayo natatakot na sabi nung propeta, great light, wisdom from heaven, yung ginawa ni William Miller, yun yung isa sa mga kadena na nagpapatunay na siya ay propeta. Mali. So, nakakatakot. Kaya bakit doon ko kinilabutan yung sinabi ni Ellen White na the perfect chain of truth. Perfect pala yung chain of truth na yun. Bakit hindi natupad? Bakit? Ibig sabihin, hindi sa ano yung palusot? Gawain na yan.
Ano yung palusot Tinakpan na kasi ng ano? kamay ng Diyos eh, Saan nga yun? pambira. Dinamay pa ang Atin ba na? Diyos. Samantalang sabi dito, pag ang prophet nagsalita sa pangalan ng Mm. Panginoon, pero hindi Mm. nangyari o naganap, ibig sabihin, hindi sila sinalita ng Panginoon yon. Yun ang sagot ng Bible. Mm. Pag ang Mm. propeta nagsalita, hindi nang natupad, hindi dahil tinakpan ng Diyos o nakisabwat ang Diyos sa failure ng prophet. Hindi. Understood na sinasabi sa atin ng Bible na hindi kasi totoo yan. Hindi totoo yung propeta na yan. Hindi totoo na kinausap siya ng Diyos tungkol sa bagay Mm. na yan. Ganun lang Mm. naman po yun, mga kaibigan. Kasi Anong kung sabi ni William Miller? paano nakarating si William Miller sa 1843? Sabi niya sa kanyang lecture, page 73, I can prove it by the length of the vision which Daniel had, 8:1 to 14, Mm. na hanggang ngayon ginagamit pa rin nila. Of Yep. the ram, he-goat, and the horn, which Daniel was informed was 2,300 days long. Then 70 weeks of years being cut off from 2,300 days makes the days years. And 490 years being fulfilled in AD 33 leaves 1,810 years to the fulfillment of the vision, which added to 33 makes 1843, when the sanctuary will be cleansed and the people of God justified. Mm. Ang ginamit din niya, Bible, Daniel 8:14, 2,300, which is familiar ito sa mga Adventists na ginagamit nila. Pero may mga palusot na sila dyan. Nag-repent na si William Miller dito. Hindi niya ginagamit yan. Kasi Truth yan. totoong Yan ang Kristiyano truth. siya. Yan ang truth ni Oh, William truth Miller seeker. bago na-disappoint. Bago na disappoint. Oo. Kaso, yun nga, Tapos, hindi kasi ang mali pala sa calculation ni William Miller, kasi ang BC at AD magkaiba yun eh. Yung sabi 600 BC, ang bilang niya pababa 600, 500 BC, 400. 400. Pagdating sa 1 BC, wala nang zero. Ang ginawa ni Miller, dinagdag niya zero, kala niya may zero sa gitna ng 1 BC, 0, and then 1 AD. Zero year. Pero sa totoo, walang zero year. Pagdating So, ng naging 1 BC, 1844. oo. Dahil walang zero, pagdating ng 1 BC, pagdating ng 1 AD, 1 AD na kagad. Mm. So si Miller, lagyan ng zero. Kaya dumating siya sa 1843. Unfortunately, na-convince siya ni Samuel Snow. Nasabi niya, dapat sinunod natin yung month, 10th day of the 7th month. Yung sa Kaya yung 7th month Jewish movement. calendar. Yung Jewish calendar. Jewish calendar. Nasabi na, papatak, October 22, may date na. May date na, hindi lang year. October 22, 1844. 7th month movement. Mhm. Tawagin nila ngayon. Alam natin na nagkamali rin. Mhm. Mali rin. At sinasabi ng mga kaibigan natin Adventist, mali yung date, tama yung event. Mali yung event, tama yung date. Pero Maling event. mali na yung date. Tama yung Mali date. na yung date din eh, di ba? Nalipat. Ang in-endorse ni Ellen G. White doon sa susunod na slide, sabi niya, God was in proclamation of 1843. Oo, kasama talaga ang Diyos. I saw na naman. I saw, vision to, So page that early God was writings, in the basahin niyo to, proclamation di ba? of the time. Yeah, it was His design. It was His design to arouse the people and bring them to a testing point where they should decide for or against the truth. So yan na yung truth. Truth yan. Ginawa bang kasabot? In-endorse ni Ellen G. White sa early writings, which hanggang ngayon binabasa pa rin itong early Gina-justify writings. pa nga eh. Oo. So, hindi mo hindi ma-deny yan na hindi yan ang ibig sabihin ni Ellen G. White kasi yung English niya hindi naman mahirap intindihin, di ba? So again, balik tayo sa common sense. Kine-claim niya, vision to, na I saw. Di ba? So as a prophet, I saw God was in the proclamation of the time in 1843. Ang Diyos ay kasama sa proklamasyon. So, kung i-connect natin yan, today, yung chart ni William Miller, yung pa rin ang ginagamit ng SDA. Yung time pareho, pero That's true. Pati binago Daniel lang 8:14. kahulugan.
Yung 8:14 pa din. Yung event. Okay? Oo. And hirap na hirap ang mga ordinary Adventists to explain this. Pero, doon sa 28 fundamental beliefs, pinirmahan nila na naniniwala sila dito. Pero doon nga isa ako doon sa mga pumirma din. Pero hindi ko naintindihan kasi nung nandun na ako sa loob, doon lang ako nag-aral. Kasi inaralan ako mabilis eh. Yes. Doon ako sa Sabat kasi nadala eh. Pero nung pinag-aralan ko lalo, yun nga, dumating na dito sa Fundamental Beliefs 24, yung ministry ni Christ, yung itong dinidiscuss ninyo, doon na ako nagkaroon ng problema. Sabi ko, hindi yata nagtutugma. Di ba? Yung pagiging propeta. Hindi talaga. Yung gift of prophecy ng fundamental belief number 18. So yun yung problema na maraming Adventists hindi nila naiintindihan. Kaya ang defense nila palagi, kailangan yung aral sa doktrina ng Adventist ang kausapin natin, hindi yung ordinaryo member. Pero hindi ba ang address nga natin sa ordinary member? Pag-aralan niyo po ito. Kasi nga, kung hindi niyo pag-aaralan, kayo po'y sumusunod na nakatakip ang inyong mga mata. Or baka tinakpan ang inyong mga mata at nagkaroon ng hocus-pocus na mabilis ang yung nga, kayo nalin lang. Bilis ng kamay, sleight of hand. Sleight of hand. Eh, di ba? Noon pa lang eh. Noon pa lang. Delikado yun. yun. Yun yung warning na sinasabi natin na bigyan nyo ang inyong sarili ng pagkakataon na aralin itong mabuti upang kayo ay mamulat ang mga mata sa katotohanan na sinasabi namin ngayon. Yan. So, gusto naman natin mag-dialogue dun sa mga ordinary na mga Adventist kasi nga kung komplikado itong doktrinang ito, bakit yung ordinaryong Adventist nakumbinsi? Paano silang napapirma doon? Katulad din ng ako, napapirma ako doon kasi ang focus is yung Sabat, Ten Commandments. Tama. Pero pagka inisa-isa natin, yung ito dalawa lang, Fundamental Belief 18 at saka 24, which is what we're discussing now in judgment, hirap ang ordinary na Seventh-day Adventist magpaliwanag. Totoo. Hindi kaya yung iba nagrereto na lang, makipagdebato na lang kayo sa aming mga nagsusumbong na lang. Kaya nga maraming Adventist nang lalamig. Kahit na nasa loob ng lalamig, totoo. Nang lalamig. Pero may merong palusot. Laodicea daw. Paano magkaka-Laodicea sa panahon pa. Ang banal na espiritu ay kumikilos na sa lahat, buong mundo. Kung talagang magtatapos na ang sanlibutan at darating na muli ang Panginoong Jesucristo, ay dapat mainit na lahat ng mga Adventist. Amen. Sila yung may katotohanan eh. Amen. Ba't natutulog? Kung kailan na naman naging progressive, naging sumulong na ang gawain, naging mahina, naging wala hininga. Wala hininga. Yung tawag doon. Kaya itong sinasabi dito sa next slide natin. Review and Herald. Sa Review and Herald 1850. The Lord showed me the 1843 chart was directed by His hand, and that no part of it should be altered, and that the figures we had wanted them. And this hand was over and hid. Ito nakakakilabot eh. Yung kanyang kamay ng Diyos ay nasa ibabaw at tinago ang mistake in some of the figures so that none could see it until this hand was removed. Grabe, no? Para lang pagtakpan nila, i-justify. Tinakpan ng Diyos ang... Para hindi na makita yung mali. Sinadya ng Diyos na takpan yung mali para hindi makita nila yung... Mabigo. Ano yung purpose? Mabigo. Yun, disappointment. His hand was over and hid a mistake in some of the figure. Kasi nga, gusto niya na, sabi nga na dito sa binasa natin kanina, it was His design to arouse
the people and bring them to a testing point. Parang testing point sa mga tao, sa mga Adventists, where they should decide for or against the truth. Tinis lang sila ng Panginoon, ilalagay kaya natin hinayaan niya naniwala. na magkamali. So, ilalagay natin sa common Yan ang sense, kanil- naniwala na yung mga sumusunod nung panahon na yon. Kasi nga, sabi nga, it's a testing point where they should decide for or against the truth. So, yung mga sumunod, for na sila. Tapos, yung susunod na comment niya, hindi, tinakpan ng Diyos yung katotohanan. Para ma-justify yung kanilang kahihiyan, matakpan yung kanilang pagkakamali. Kailangan na idamay ang Diyos sa proseso na yan. At, yun nga, gumagamit sila ng iba't ibang mga excuses. Parang ganito, meron ako natatanda na ginamit na si F.D. Nicole, yung kanilang apologist, nung si Jesus Christ, na-resurrect. Di ba sabi ganun, hindi siya nakilala agad ng mga alagad na nagpakita. Kala nila ibang tao siya. Dahil tinakpan ng Diyos ang kanilang mata. So yun ang ginagamit ni Francis Nicole. So in that sense, tinakpan ng Diyos yung mali para hindi na makita. Parang totoo nga naman kasi ginagamit pala ng Diyos yung pagtatakip para itago. Hindi ako nakumbinsi lalo hindi ako nakumbinsi kasi alam niyo ba Toto? Doon sa case ni Jesus Christ, ang tinakpan ng Diyos, totoo. Totoong itsura niya, yung totoong nabuhay siya. Pero dito mali ang kay Ellen White this time, mali ang tinakpan ng Diyos eh. Walang pagtatakip ng pagkakamali doon. In fact, yun ay ipakita lang ng Panginoon na hindi siya makilala agad para hindi siya kagad ma-public. Kasi gusto niya na magpakita muna siya ng private sa mga alagad eh. It has nothing to do with deception. Samantalang itong kay Ellen White, tinakpan ng Diyos yung pagkakamali. Mali na sinulat, 1843, tinakpan ng Diyos. Samantalang si Jesus Christ, na-resurrect sa body, na glorified body, wala na bago sa itsura ni Jesus. At yun ang truth, yung kanyang itsura na nabuhay siya, yun ang totoo, tinakpan lang ng Diyos para hindi kagad masiwalat in public. Walang deception doon. Samantalang, ang deception kay Ellen White, mali na nga, 1843, dahil mali ang prediction, mali ang calculation, tinakpan pa ng Diyos yung mali. At tapos sasabihin, maging testing truth, kung ang tao'y mananatili o hindi. Kaya nga mga kapatid, Adventist, ito'y paalala sa inyo. Marami na kong mali, ba't hindi nyo nakikita? Ba't pati ang Diyos dinadamay? No? Sabi nga, ang pangalan ng Diyos ay nawawalang kabuluhan. Ito pa, Spiritual Gifts, Volume 1. Ito pa. The hand of the Lord was removed from the figures, and the mistake was explained. They saw that the prophetic and that the same evidence they had presented, ang gamit nila to arrive na naman sa bagong date, 1844, yun na namang perfect chain of truth. Yung 15 links, yun din ang gamit nila. No? And then sabi rito, the same evidence they had presented to show that the prophetic periods closed in 1843 proved that they would terminate in 1844. O ito, this time, hindi natin nakpan ng kamay ng Diyos ha. Pero nangyari, natupad ba ang second coming ng 1844? Wala. In-endorse pa ni Ellen White itong October 22, 1844. So, dahil ayaw na naman nilang mapahiya at mabisto, ma-expose na si Ellen White ay false prophet dahil second time, in-endorse na naman itong 1844. Ang ginawa nila, nire-interpret na lang nila. Yung pagdating ni Jesus Christ, hindi pa. Kundi pumunta lang siya dun sa second apartment ng sanctuary. Ang point natin dito, hindi tinakpan ng kamay ng Diyos itong 1844, October 22. At ito na nga yung great disappointment. Nabigo ulit lang 1844. But this time, wala sila sinasabing tinakpan ng Diyos. Lumalabas dito sa Spiritual Gifts Volume 1 na ito, Brother Toto. Tinakpan ng Diyos ang 1843, pero ang talagang kahulugan ng Diyos, 1844. Kumbaga, parang itong gusto ng Diyos that they would terminate in 1844 using the same chain of truth.
Kaya lang, dumating 1844, palpak na naman. So kung pumalpak yung October 22, 1844, ang unang pumalpak yung Diyos ng Adventist. Kasi Pangalawang tinakpan. pumalpak si William Miller. Pangatlo, si Ellen White. Si Ellen G. White. Oh. Ngayon And may that is tanong false ako prophet. ngayon. So ito kasi may time setting. Merong may date Yun at nga eh. time. So ngayon may prophecy na naman ulit. Yun nga na yung Sunday law, 'di ba, ay darating. So mula noon hanggang ngayon, dumaan na ang panahon, nag-iba na iba ang mga presidente ng United States. Patuloy pa ring ini-insist ng mga kaibigan nating Adventist na darating na. So, panahon pa ni Presidente Marcos nung tatay ng ating current na Pangulo, yun na rin yung pinag-uusapan namin nung 1980s pa. Hanggang ngayon, yun pa din. Dumating na sa tatay ngayon, si President Ferdinand Marcos Jr. na, hindi ba? Ganun pa din ang pinag-uusapan. At sigurado yung mga kaibigan kong Adventist, sabi na, hindi to malapit na, talagang itong 2025, mararamdaman na natin. Tapos sabi ko, sige, mag-usap tayo sa January 1, 2026. Kasi, itong Project 2025 daw, yan na yung pudya. Okay lang sa akin. Kaso, again, bago pa tayo tumating doon sa second great disappointment. Pero this time, hindi na siguro sila madi-disappoint kasi walang time set. Basta sabi, manatili kayo, huwag kayong lalabas sa iglesia, maging faithful kayo kasi the time is coming already. Pero wala naman siniset na time kung kailan. Kasi natuto na sila dun sa unang disappointment. Yung mga date dating. May palusot na kasi kung madi-disappoint, hindi na madi-disappoint kasi wala nang time setting. Pwede na rin nilang palusutan na tinakpan na naman ulit ng Diyos yung katotohanan na hindi pala Sunday law. Hindi ba? Kung may ibang mangyayari. So anyway. Ganyan na lang, paulit-ulit na lang yan. Hindi na natuto. Common sense na lang. Sabi nga ni Gary Valenciano. Di na natuto. So common sense na lang. Kung hindi nangyari noon at mayroong mga pagkakamali na ginawa ng palusot na tinakpan ng Diyos ang katotohanan, ay meron talagang problema. Hindi na may pandas. Walang pararoonan. Hindi makakarating. Kasi nga mali na ang prophecy. So yan po. Kaya nga Brother Toto, sa ating pangwakas na slides, no? May warning ang Galatians 1:8-9, di ba? But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed, as we have said before. So now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the ones you received, let him be accursed. First century pa to. Kung meron man dumating na anghel mula sa langit nag-preach ng gospel, kung mapapansin natin, the endorsement ni Ellen White kay Miller, may involved na anghel. At in fact, yung mga anghel pa to, maraming anghel. At nagkakatawang tao pa. Well, ako hindi naniniwala na si Ellen White ay propeta. Kasi kahit mga bulang propeta, pinapakitaan ng vision yan eh. Mga bulang propeta. Kung pinakita man kay Ellen White na may mga anghel siya, of course, hindi galing sa Diyos siya ng langit. Dahil ang warning ni Paul, many centuries ago, during the first century, nasa Bible, kahit anghel pa ang makasama mo, pero nag-preach ng gospel na hindi tinuturo sa inyo, isumpa yan. Gospel ba ang tinuro ni William Miller at ni Ellen White? No. Date setting ang kanilang tinuro at second coming of Jesus. Hindi sila nagturo ng gospel. So tama nga naman. Ang mga nagtuturo ngayon sa panahon natin na nagpapakilalang messenger from the Lord at propeta, may kasama pang anghel. At si Ellen White, meron siyang kabataang anghel na lagi kasama. Di ba sa kanyang pagsusulat? Pag siya'y nasa kwarto, may anghel na nagpapakita, nagsasabi, dangerous po yan, mga kapatid. Hindi ba niyo nakikita ang warning ng Bible?
May mga signs na kay Ellen White. Still, ang di ko alam, bakit andyan pa rin kayo? Dapat binigyan kayo ng Panginoon ng right of common sense saka reasoning powers. Sayang naman po. Yan lang ang gagamitin nyo. Madali nyong makikilala, mabubuksan ang mga mata nyo. No? Kung gusto nyo maging bulag forever, okay lang, it's your choice. Pero kung may mga bulag na gusto makakita, I pray na sana ganun kayo. May mga bulag naman gusto makakita. Sabi nga Jesus, seek and you will find. Di ba? Seek and you will find. Ha? Makikita nyo. So kung talagang naghahanap kayo ng katotohanan, mga kapatid, kaibigan, this is the right time for you. Kalooban ng Panginoon itong napapanood nyo ngayon. Eye-opener, galing mismo sa libro ninyo, Panginoon na po nag-expose nito. Kaya pag kinakalaban nyo itong aming podcast, sabihin na huwag manood, hindi mo kami kalaban nyo. Yung katotohanan ang kalaban po ninyo. Ano pang warning ng Bible? Jude 1:3. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Yung faith o yung doctrine na ito na dapat ipaglaban natin, ito yung gospel. Hindi ito yung three angels message. Kasi hindi naman sabat itong pinapangaral nila. Hindi po investigative judgment. Yan, mga kaibigan. Kailan lang na-invento ang investigative judgment? Noong 1850s. At yan ipapakita namin sa inyo later on as we go on sa ating pag-aaral. Gawang tao yan. At batay nga sa ating pinag-usapan kanina, ang authority natin dapat Bible lang. Kasi I bet you, kung Bible lang gagamitin, wala si Ellen White, hindi lalabas yung investigative judgment. Kung nag-aaral kayo ng church history, la first century, second century, hanggang Dark Ages, bakit walang mga Christian na nagbabasa ng Bible na martir, pinatay dahil sa faith nila mga Christian throughout the Dark Ages, ba't walang nakadiscover ng investigative judgment? Kaya mga kapatid, we appeal to you to love the truth and discard this. In-endorse ni Ellen White ito kay William Miller na nagkamali. Si Miller, praise the Lord, nagsisi siya. Si Ellen White, walang pagsisisi. Bagkus pinagtakpan pa ng kapatong-patong na kamalian. Kaya hanggang ngayon, sabi nga ang epekto sa Adventist, nagkaka-divide kayo. Kasi simple lang sana ma-resolve yung ganyang problema. Repent, iwanan nyo, kayo tumungo sa Bible directly without Ellen White. Kaso ngayon, hindi nyo maihiwalay si Ellen White, kaya hanggang ngayon, doctrine nyo pa rin yan. And that is the point, Brother Toto. Si Ellen White, he is endorsing a false doctrine. So, masasabi mo, ang prophet yan? Of course not. Hindi totoong propeta si Ellen White. I think